Matindi mga kababayan yung yung tama ng bagyo, yung bagsik ng bagyo sa Catanduanes. Natumpo kasi sila. Kami dito sa Albay, pasalamat na lang po. Hindi namin masyado naramdaman other than sa 1st District ng Albay. Pero dito sa 2nd District sa lungsod ng Legazpi, hindi namin masyado naramdaman yung bagyong si Pipito. Lumampas sa amin po. So, siyempre, yung ating pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Sa ating Panginoong Hesukristo, kasi niligtas kami rito mga kababayan. Hindi pa kami dito nakaka-recover kay Christine kung dumaan dito mga kababayan yung bagyo. Double whammy kami rito sa Albay. Pero ang malungkot yung Catanduanes po na grabe. Ito yung video ni Mark James Lianeta mga kababayan. Matindi po. Grabe, katangkalan nila eh! Ano na? Dapat na talaga ang mata! Nawawa sa motor! Ay, nako! Ganon katindi mga kababayan. So ito na ngayon yung aftermath. Sa Birak ito po mga kababayan. Bato Catanduanes pala. Bato Catanduanes. Post ni Teacher Eds. Yan po mga kababayan yung iniwan na distraction ni Pipito. Maliliit kasi yung bahay. Pati mga nyog. Yan po. Totally destroyed. Mga maliliit na bahay kasi. Yan po ang kapaligiran. Bato Catanduanes po siya. Kabugao. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging. Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Matindi po. Malapit sa dagat kasi, baybayin siya. Yan po mga kababayan. Post ni Jumong the Great. Matinding pinsala ang iniwan ng Super Typhoon Pipito sa Panganiban, Catanduanes. Magkikita sa larawan. Post ni Morris Aquino na wala ng buong bahay. Ilang bahay habang ang ilang bahay sira ang puno ay parang sinabunutan dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Sila po yung tinamaan ng mata ng bagyo. Yan po ang distraction at dulot po. Kahit simentado. Yan Matindi. Ang Catanduanes talagang
bagyuhin sila. Kaya nga ang tawag niyan, Land of the Howling Winds. Diyan po. Grabing distroso, matindi yung damage. So siyempre, wala pang assessment. Kasi po, katatama pa lang. Siguro maya-maya o bukas, may assessment na po ng damage to properties, mga infrastructures, at saka siyempre sa agriculture. Mga kalsada, mga tulay, kung may mga nasira, yung assessment, lalabas yan sa mga susunod na oras. Ngayon, ang makikita ninyo, images of destruction. Yan po. Grabe katindi po. Lahat ito sa Catanduanes. Nag-ayos-ayos na yung iba. Naglilinis sila. Panganiban po siya. Panganiban Catanduanes. Ngayon, dito sa amin po, hindi pa pinapadicamp. Inintay pa yung advisory ng Pag-asa siyempre. Stay muna sila sa mga evacuation centers para ma-inspect muna kung okay yung mga barangay. Pero tingin ko po, okay naman po sa mga barangays dito sa lungsod ng Legazpi. Ito po yung Legazpi City, posted 58 minutes ago. Legazpi City Business District, Post Pipito, posted by Congressman Joey Salceda. Ayan po, maayos naman, walang distraction dito sa amin. Sentro ng Legazpi siya po. Ayala Malls. So malinis naman po. Yan po ang sentong mismo, Piñaranda Street. Ito yung Ayala Malls, Legazpi. May mga tao na nga po nasa labas. Linagyan nila ng mga sako ng buhangin para hindi pasukin ng baha. Yan mga strategy dito po. Binabaha kasi ito hanggang tuhod. Yan, binabaha ito. Hanggang tuhod yan ang baha. Pero ngayon po hindi man bumagsak yung malakas na ulan dito po. Parang ordinary day lang po, mga kababayan. Wala ngang malakas na hangin. Pero sa First District, malapit sa Catanduanes yung First District ng Albay kasi po, may mga natumbang poste ng Aleco, poste ng kuryente. Ito po, sa First District of Albay, may mga natumbang poste ng kuryente. Yan, konti lang yung damage. Maganda yung preparations namin dito sa mainland Bicol. Pati mga church po, ginawang evacuation center. Ito Sorsogon, ipakita ko sa inyo. Pati mall, yan sa Sorsogon, Cathedral po siya. Di ba? St. Michael the Archangel Parish po siya sa Erosin, Sorsogon. Very safe sila dyan kasi malaki yung church. So ito yung advice ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin, dating ako Bicol representative party list. Siya yung bagong mayor ngayon. 1 hour ago, wala pa po order of decampment. Let's do our job to inspect first for everyone's safety. Let's wait for another Pag-asa bulletin before decampment. So yun po. Wala pa, ibig sabihin wala pang order of decampment. Stay muna sila sa evacuation center. I-inspect muna yung paligid kung maayos na po. Pero brown out dito sa amin, kagabi pa. Pero kami, may kuryente kami kasi solar power ditong bahay namin. Uninterrupted siya. Sabi dito sa Sunday Inquirer po, 0.5 million move ahead of Luzon-wide siguro yan, Pipito Impact. Ito po, ito sa amin sa Legazpi City. Maganda na yung set up ng mga evacuation centers. Yung Ibalong Sentrum for Recreation po siya. Ito yung hands-on na paghanda ng ating national government with President Bongbong Marcos leading the operations. Yan po mga reactions ng mga netizens. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo, BBM, sa agarang aksyon at pagbigay ng tulong sa mga kababayan po natin. Tapos po naming sumusuporta sa mga hakbang ng gobyerno para sa safety ng ating mga kababayan. Mabuti po at tinutukan agad ang food supply para sa mga nasalanta. Salamat sa inyong maagap na tulong, PBBM. Nakaposisyon ka agad, mga kababayan, yung mga relief. Yan sabi ng Presidential Communications Office, sa pagdating ng bagyong Pipito, nananatiling handa ang pamahalaan sa pagsuporta sa ating mga apektadong kababayan. Narito ang update sa mga Quick Response Fund at supply ng family food packs mula OCD at DSWD. Ang standby fund po, 211 million plus. NFA rice available, 679. Yan po yung mga preparations.
prepositioning ng mga relief. Region 1, 2, 3 hanggang 5. Region 8 kasama din. Pero yung mga DDS po, kahit sa gitna ng masamang panahon ng bagyo, politika pa rin po yung nasa bibig nila. Masasama pa rin ang mga sinasabi. Alagang wala nang pag-asa po ang mga DDS sa sama ng mga ugali nila. Nakita ninyo mga post nila, laging hinanap yung flood control at sinasabi nila mga kababayan, wala niya tayong maasahan sa gobyerno ng bangag. Ganon pa rin sila mga kababayan. Malamang sa malamang yung ibang mga minions ni Digong mga kababayan nagkikinabang sa mga relief at pati sa operations ng ating gobyerno. Kailangan mga taong yan talagang pagmasamang tao talaga. Yung mga mambubuti, hindi na po nila nakikita. Tingnan mo itong post ni MJ Kiambao kahapon. Quiet interesting how bagong Pilipinas PAGCOR a government-owned and controlled corporation under the office of the President is coursing their donations through Lenis Angat Buhay, a non-government organization. Wala na ba silang tiwala sa government agencies such as DSWD, Philippine Coast Guard, LGUs? Meanwhile, thousands of ordinary citizens are coursing their donations in kind through OBP Disaster Operation Center. Anyways, ano man po ang kwento o motibo sa likod nito, ang mahalaga ngayon ay makarating agad ang tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Maraming salamat sa lahat ng taos pusong tumutulong. Ayan po ang post niya. Nagpaabot ang PAGCOR. Nagpaabot ang Philippine Amusement and Gaming Corporation PAGCOR ng tulong. Yan o. Bagong Pilipinas in PAGCOR, but Angat Buhay ang nag-distribute. Yan pala ang meaning ng unity. Grabe po ang pagselos nila kay Lino Robredo. Si Lino Robredo, kaya kinorstro po kasi marami siyang followers sa Naga City. Other than yung incumbent na mayor doon, siya maraming malakas yung influensya niya doon. At may Angat Buhay siya na very active. Kaya para mapabilis yung distribution sa mga mamamayan, of course, yung DSWD, nagdi-distribute doon. Yung iba, ibinigay na rin po. Kinorstro na rin po sa sa Angat Buhay. Anong problema doon? Importante, with your statement mismo, nakaabot sa mga tao. So, anong problema ninyo? Ang sabihan ninyo, si Inday, kung nasaan ngayon, nasaan ang Vice Presidente? Kasi yung dating Vice Presidente, mas active ngayon kaysa sa incumbent Vice President. Di ba? Yan sabi dito sa report ng Impact Leadership, Leni oversees Naga barangay preparations ahead of Super Typhoon Pipito. Former Vice President Leni Robredo visited several barangays in Naga City to oversee disaster preparedness efforts as the province braces for the possible landfall of Super Typhoon Pipito in Camarines Sur. Our rescue teams are activated and ready with their equipment. If you need their help, please comment on this post. Robredo assured the public, emphasizing the availability of resources and encouraging those in need to reach out. Ayan po, yung mga bangka. Buti pa yung dating Vice Presidente. Nagtatrabaho. Nasa aksyon sila mga kababayan. Kasama yung mga volunteers. Hindi natutulog. Si Inday po, sige lang ang pasaway. Hindi na magtrabaho, sige lang ang kubra ng sweldo. Yan si Lini, nasa aksyon. Relief. Yan po. Kasama niya yung mga volunteers. Ang tanong, nasaan si Inday? Yan ang tanong po. Kaya na-insecure, dapat nga siguro talagang mag-resign na si Inday po kasi wala man pakinabang. Grabe pa yung gastos ng kanyang opisina. Doble ang budget ng kanyang opisina kaysa kay
Leni Robredo noon. Pero wala man tayong pakinabang. So gawin siguro, resign si Inday, i-appoint si Leni as Vice President. Di ba? Pwede man na niya ang ganon, Mr. Maravillas. Parang hindi pwede. Kwento lang po. Pero si Leni, at least kahit wala sa gobyerno, nagtatrabaho. Kaysa nasa gobyerno nga, vice-presidente, imbis magtrabaho, nagpasaway. Ayaw pa mag-attend ng hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability. Inimbita, nag-refuse mga kababayan. Pumunta doon sa hearing ng Quadcom na hindi man siya imbitado. Doon siya imbitado siya na kailangan niyang ipaliwanag yung paggastos ng kanyang confidential funds. Ayaw niyang pumunta. Ito po, basahin natin itong sinasabi ng ating mga congressmen. Sabi diyan, hindi siya preparado para magsabi ng katotohanan. Sara accused of evading accountability over 612.5 million confidential funds. Sabi po ni House Deputy Majority Leader in La Union 1st District Representative Paulo Ortega, along with Assistant Majority Leader in Zambales 1st District Representative J. Congon, binanatan nila si Inday for rejecting a new invitation for the House Committee on Good Government and Public Accountability chaired by Manila 3rd District Representative Joel Chua. Na-receive niya, kasi pumunta siya doon. Pina-receive yung invitation, pumunta siya sa Quadcom, di man siya imbitado. Di pina-receive yung invitation sa kanya. Ayaw mag-attend. Sabi diyan, ayaw pa rin niya sumipot sa aming inquiry kasi ayaw matanong, takot matanong. Ang kanyang pagtanggi ay bahagi ng kanyang strategy para iwasan ang responsibilidad at accountability para sa diwastong paggamit ng pera ng taong bayan. Sabi ni Congon, true to the form niya, binubudol na naman ang publiko, nililis ang usapan. Di na lang sabihin na di kayang ipaliwanag ang ginagawang pang-abuso sa pondo ng bayan. He pointed out that 125 million in confidential funds was spent in just 11 days, averaging 11.4 million per day. Anong surveillance or spying activities ang niyang ginawa niya? Kung meron, sino-sinong informant ang binigyan nila ng reward? Kung meron, baka wala, sabi po ni Congon. Ortega also highlighted the 73 million of 125 million was disallowed by the COA, which demanded reimbursement from Duterte and two OBP officials. Pinapasauli sa kanila yung 73 million dahil sa diwastong pagastos. Congon revealed that additional CIF allocations to the OBP noong 2023 totaling 375 million are also under scrutiny, with significant amounts questioned by COA. He argued that the irregularities persisted into 2023, suggesting a pattern of fund misuse. Sabi po ni J. Congon, kung ano-ano ang ganyang alibay at excuse. True to the form, binubudol na naman ang publiko, nililihis ang usapan, di na lang sabihin, di kayang ipaliwanag ang ginawang pag-abuso sa pundo ng bayan. Sabi ni Ortega, kapag ang isang tao ay ayaw tanggapin ang simpleng oath para sabihin ang katotohanan, ibig sabihin hindi siya preparado para magsabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, kaya di namin siya tinanong. You see? Kaya pinagkatiwala ng PAGCOR yung ibang donations sa angat buhay ni Leni Robredo. At least si Leni Robredo, walang ganyang issue. Hindi siya lumunok ng confidential funds. Walang issue ng corruption kay Leni Robredo. So okay lang, mga kababayan, na ipadaan sa kanyang kamay, sa kanyang angat buhay. Importante makarating sa mga tao, pero yung confidential funds ni Inday, nalunok. Ngayon si Inday po, one day ago yung post niya, yung anniversary, 89th anniversary ng Office of the Vice President. Wala mang kakwenta-kwenta po. Ano man yung pakinabang niyan ng ating mga mamamayan, yung selebrasyon ninyo.
The OBP continues to serve as an institution of the people, by the people, and for the people. Narito ang pahayag ni Vice President Inday sa selebrasyon, November 15. Sabi niya diyan, "Let me greet our hardworking men and women in the office of the Vice President with a happy and meaningful celebration of our 89th founding anniversary. I am delighted to join you today as we gather in thanksgiving for all the gains that the OBP has achieved to improve the lives of our people and reach our kababayan in far-flung areas. The OBP continues to serve as an institution of the people, by the people, and for the people." Lahat lang laway, wala mang aksyon. Ang nag-aksyon po, ang tumutulong, nagsiservisyo, wala man sweldo, wala man sa gobyerno na. Si Leni Robredo. Lahat lang kwento si Inday. Ito si Inday, areas lang. May mga activities daw, yung mga satellite. Yung guests namin ay yun lang, dalawang mga awardees na gawan makabansa ng tanggapan ng dalawang Pangulo. Gusto namin i-highlight yung mga kwento nila ng patriotism at pagmamahal sa kapwa. Si Isabel Escorel and si Christopher Deluna. Sila yung mga special guests namin sa annual anniversary program. Yung mga satellite offices naman namin, meron silang mga hinanda na mga activity projects sa areas ng Makato, Boracay, Ikaw Island, Hingoog, Walang kakwenta-kwenta po ang activity nila. Talakang, Bukidnon, Lingayen, okay. Sa Butig, sa San Fernando, sa Batuan, sa Mayoayo, sa Hingoog, sa Dulag, sa Makato, sa Malay, sa Lingayen, Talakag, Isabela City, at sa National Capital Region, kasama na ang Ifugao. So, sa susunod na linggo, lahat yun ay pupuntahan namin para gawin yung mga Thanksgiving 89 sa anniversary. Matanong question lang po, wala po bang mga iba pang kaalyado o kilalang tao na nagpapatin ng pagbati ngayong anniversary ng OBP? At saka ba't po wala po pumuntang iba? Kaya nga sabi ko, simple lang yung celebration namin. Unang-una dahil 89th anniversary lang ito at mas pinaghahandaan namin ang 90th anniversary sa susunod na taon na plano namin. Imbitahin yung mga nakaraang mga pangalawang Pangulo. At nahati nga talaga kasi yung atensyon ng opisina dahil marami sa mga kababayan natin ang nasa evacuation centers dahil sa bagyo. So, ginawa namin simple na lang para mas marami yung mga personnel ng Office of the Vice President tumulong sa Disaster Operations Center. Ma'am, ano na lang po paghahanda ng OPP po ngayong may bagyong Pipito? Yes, oo. Kung anong sinabihan ko na yung aming Disaster Operations Center, kung ano man yung naiwan na budget para sa November at December at ready na ipamigay, ibigay na siya sa mga areas na hindi maserve ng national government offices. So, unahin muna natin yung DSWD, yung local government units. Tapos kung meron pang mga areas na hindi na naabot or hindi na bigyan, doon kami tutulong para nabibigyan lahat ng mga kababayan natin na nangangailangan. Dito sa amin, nag-relief operation sila mga kababayan. Noong panahon ng Christine, 2 sakong bigas, ay 3 yata yun. Yung pinakita ko sa Tapos grabe ang gastos ng Office of the Vice President. Kaya nga, iniimbestigahan ng Congress. Overpriced. Ganon katindi mga kababayan. Pero kung makapagsalita yung mga minions ni Inday at ng mga Duterte po, akala mo sila yung mga magagaling. But anyway, kilala na natin sila.
na walang mga pakinabang. Ibigay ko muna pala sa inyo, mga kababayan, yung latest bulletin galing sa Pag-asa. Para dyan sa Maynila, nasa paganda na rin po yung Maynila. Binabayo na rin po ng malakas na pag-ulan yung mga areas dyan sa Maynila. Sa Quezon, ganun po. O ito po yung bulletin ng Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na bagyo na si Super Typhoon Pepito. Sa kasalukuyan nga ay nasa karagatan po muli si Bagyong Pepito dito sa may karagatan hilaga ng Camarines Provinces at huli itong namataan sa layong 85 kilometers northeast ng Daet, Camarines Norte. Taglay nito yung lakas ng hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 255 kilometers per hour. So mapaminsala pa rin po yung hangin na dulot ni Bagyong Pepito simula kagabi hanggang ngayong araw dito sa area ng Bicol Region at ilang areas pa po ng Samar Provinces. At ina-expect nga po natin ngayong araw generally is mas mararamdaman po natin yung peak ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan at yung high risk din ng storm surge na dulot ni Bagyong Pepito habang mas papalapit po ito dito sa area ng mainland Luzon. Kung saan ngayong araw nga po generally mula umaga hanggang gabi, doon po natin mararamdaman na itong mga mapaminsalang hangin, yung mga pag-ulan and yung risk ng storm surge dito sa mas malaking area pa ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila, sa Central Luzon at malaking bahagi pa ng Northern Luzon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan, pagiging alerto and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para dun sa mga appropriate actions na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. At muli po kahapon nga or kagabi ng 9:40 is naglandfall yung sentro or mata ni Bagyong Pepito dito sa vicinity ng Panganiban, Catanduanes, kung saan bibigyang diin lamang po muli natin na hindi lang po sa time ng landfall or sa area ng landfall point nagkakaroon ng epekto si Bagyong Pepito. Bagkus may kita po natin dito sa ating radar image na ang consideration po natin ng landfall is yung time kung saan tumama yung sentro or mata ng bagyo dito sa kalupaan. And may kita nga po natin dito sa radar image natin, bago man po tumama yung sentro nito ni Bagyong Pepito, is yung rain bands po nito kung saan nandito yung mga malalakas na hangin and also yung mga pag-ulan is nauna na pong dumikit or tumama dito sa area ng Bicol Region. So muli po, bago pa man maglandfall generally yung isang bagyo, is nauna na pong makaapekto sa kalupaan yung rain bands po nito kung saan nandun na po yung mga malalakas na hangin and also yung mga malalakas na pag-ulan na dulot ng bagyo. And ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Pepito, ngayong umaga patuloy po itong kikilos dito sa may coastal waters sa hilaga ng Camarines Provinces at hindi po natin niro-rule out yung another landfall or yung approach po nito dito sa may area ng Calaguas Islands. And by this late morning din po or mamayang umaga din po or tanghali, ito naman ay lalapit dito sa area ng Polillo Islands bago po ito maglandfall either dito sa may northern Quezon or sa central or southern portion ng Aurora, mamaya naman po yung tanghali or hapon. And bibigyan din po natin muli ng highlight, may kita po natin dito sa ating forecast track kung saan ito pong symbol ng super typhoon, nandito po yung sentro ni Bagyong Pepito. And nakita po natin ito namang area under this red circle, nandito po yung mga pinakamalalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pepito. Kung saan may kita po natin kahit yung sentro ni Bagyong Pepito is nasa karagatan na po, but yung mga pinakamalalakas po na hangin na dulot nito, may kita natin is hagip na po itong area ng Bicol Region. And also may kita din natin itong areas under this yellow circle naman po, dito naman yung mga malalakas din na hangin na dulot ni Bagyong Pepito, kung saan malaking area na din po yung hagip ng mga malalakas na hangin na dulot nito kahit po ito ay nasa karagatan pa. So may kita po natin by this afternoon or evening naman or mamayang hapon o gabi, si Bagyong Pepito naman ay tuluyan na pong tatahakin itong mainland Luzon, kung saan
muli po kapag mas lumapit na itong si Bagyong Pipito dito sa area ng Polillo Islands, ngayong umaga lang din po yan, is mahahagip na po ng mga malalakas na hangin, yung mas malaking area pa ng Southern Luzon, yung area ng Metro Manila, and also yung Central Luzon at yung malaking bahagi pa ng Northern Luzon. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala, nakikita naman natin mamayang gabi din or bukas ng madaling araw ay lalabas naman itong si Bagyong Pipito dito sa may karagatan, sa may kanluran ng Pangasinan or La Union, and nakita po natin na lalabas naman ito ng ating area of responsibility by tomorrow morning or afternoon. So muli po ngayong umaga hanggang gabi, yung mararamdaman po natin yung peak ng mga matitinding hangin and also yung mga pag-ulan at yung high risk ng storm surge na dulot ni Bagyong Pipito dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, dito sa Metro Manila, Central Luzon at malaking bahagi pa ng Northern Luzon. At sa kasalukuyan po, yung wind signal number 5 natin is nakataas sa eastern portion ng Polillo Islands, maging sa bahagi din ng Calaguas Island. Samantala, wind signal number 4 naman sa northeastern portion ng Camarines Sur, rest of Camarines Norte, northern and western portions of Catanduanes, northern portion of mainland Quezon, rest of Polillo Islands, central and southern portions of Aurora, eastern portion ng Nueva Ecija, southeastern portion ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Quirino, and wind signal number 3 naman po sa rest of Camarines Sur, rest of Catanduanes, northeastern portion ng Albay, eastern portion ng Quezon, eastern portion ng Laguna, eastern and central portions ng Rizal, rest of Aurora, eastern and central portions ng Bulacan, northeastern portion ng Pampanga, sa rest of Nueva Ecija, Tarlac, northern portion ng Zambales, the rest of Nueva Vizcaya, rest of Quirino, the southern portion ng Isabela, central at southern portions ng Ilocos Sur, maging sa bahagi din ng La Union, Pangasinan, Benguet, Ifugao, western portion ng Mountain Province at sa southern portion ng Abra. Samantala, wind signal number 2 naman po sa Sorsogon, rest of Albay, Ticao Island, Burias Island, northern portion ng Marinduque, rest of Quezon, rest of Laguna, the rest of Rizal, Cavite, northern portion of Batangas, dito po sa Metro Manila, sa Bataan, rest of Pampanga, rest of Bulacan, rest of Zambales, sa southwestern portion ng Cagayan, rest of Isabela, rest of Abra, southern portion ng Apayao, Kalinga, the rest of Mountain Province, rest of Ilocos Sur, sa southern portion ng Ilocos Norte. Samantala, wind signal number 1 naman po sa rest of Masbate, rest of Marinduque, northern portion ng Romblon, northern and central portions ng Oriental Mindoro, maging sa northern and central portions ng Occidental Mindoro kasama ng Lubang Islands, and also sa rest of Batangas, rest of mainland Cagayan, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, northern Samar, the northern portion of Samar, at sa northern portion ng eastern Samar. Kung saan yung mga areas na nabanggit po natin, ito yung mga areas na makakaranas ng mga malalakas hanggang sa mga matitindi pong hangin na dulot ni Bagyong Pipito. And yung mga hangin po na dala ni Bagyong Pipito is mapaminsala po. And ina-expect nga po natin habang mas papalapit pa po si Bagyong Pipito dito sa mainland Luzon, is posible pong mas maging mataas pa yung wind signals sa ilang areas po na malapit dito sa sentro nito. And also mapapansin din po natin na marami tayong areas under wind signal. So yung ilang areas po dito, mostly ngayong umaga hindi pa po sila nakakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Pipito, pero meron na po silang wind signals. Ito po ay dahil yung wind signals po natin is meron po tayong nilalagay na lead time, kung saan yung lead time na po na yun is para po makapaghanda yung ating mga kababayan. So habang mas nagiging palapit po si Bagyong Pipito, is mas lumiliit din po yung tsansa natin na makapaghanda. So ngayon pa lamang po, kung ito yung pong mga areas, yung malaking area ng Northern Luzon and Central Luzon, is lumiliit na din po yung chance natin, o yung time frame po natin para makapaghanda. So makipag-ugnayan din po tayo na sa ating mga LGU para dun sa appropriate actions
na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And also, ina-expect nga po natin na mapaminsalang hangin yung dulot ni Bagyong Pepito, kung saan posible po ito makapagpatumba ng poste ng kuryente, ng puno, makasira po ng linya ng kuryente, yung mga bubong po ng mga bahay na gawa sa light materials, posible po itong masira. So sa pagdaan po ni Bagyong Pepito, lalong-lalo na sa malaking bahagi po ng mainland Luzon, is hindi na po natin inaalis yung possibility na mawalan tayo ng supply ng kuryente at tubig. So muli po, paghahanda po para sa ating makakababayan, maging alerto po tayo at ang importante pong makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU para po dun sa mga aksyon na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. And in-expect nga po natin within this day din po, ngayong umaga hanggang gabi, yung mararamdaman po natin yung mga matitinding hangin na dulot po ni Bagyong Pepito. Samantala, ngayong araw din po sa mga pag-ulan naman is meron tayong mga intense to torrential na mararanasan sa Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Quezon, sa Camarines Norte at Camarines Sur. Samantala, heavy to intense naman po sa Isabela, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan sa bahagi ng Rizal at sa area din ng Catanduanes. Samantala, sa bahagi din po ng Cagayan ay moderate to heavy naman, maging sa Kalinga, Abra, Ilocos Sur, La Union, Mountain Province, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Laguna, sa Albay at sa area din po ng Sorsogon, kung saan malaking bahagi nga po ng mainland Luzon yung makakaranas ng mga malalakas at halos tuloy-tuloy po ng mga pag-ulan, lalong-lalo na itong areas natin na meron tayong intense to torrential na mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, bukas naman po kung saan nasa West Philippines si Bagyong Pepito is hagip pa rin po ng mga moderate to heavy na pag-ulan ang area ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at ang area din po ng Zambales, kung saan sa mga areas na nabanggit po natin is magiging mataas po yung banta ng mga pagbaha and also ng mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na din dun sa mga areas na malapit sa ilog, sa sapa at sa mga bulubunduking lugar. So pag-iingat po and also pagiging alerto po para sa ating mga kababayan. Samantala, dulot nga po dahil nga po malakas po yung hagupit ni Bagyong Pepito is meron din tayong high risk ng storm surge dito sa may area ng Ilocos Region, sa mga coastal localities ng Central Luzon, ng Isabela, sa coastal localities ng Bicol Region, Marinduque, ng area ng Northern Samar, Eastern Samar at ng Samar, kung saan is meron nga po tayong high risk ng storm surge. Kaya po yung mga kababayan po natin na nakatira po malapit sa or yung mga coastal localities po natin, yung mga kababayan natin na nakatira sa mga dagat baybayin is makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU para po sa mga posibleng paglikas. And also, may kita din po natin dito, meron tayong coastal inundation. Yung coastal inundation po natin, ito yung posibleng taas ng pagbaha na dulot po ng storm surge. So ito na po yung pagbaha sa kalupaan kung saan meron po tayong posibleng up to 4 meters na taas po ng pagbaha dito sa area ng Catanduanes. Sa Camarines Sur, yung malaking bahagi po ng coastal localities ng Camarines Sur and also sa malaking bahagi din po ng Camarines Norte, sa Quezon and also sa ilang coastal localities din po ng Aurora. And for more information po ukol dito sa ating pinapalabas na coastal inundation is mas marami pa pong areas yung makakaranas ng simula po 2 hanggang 4 na metro na posibleng taas ng pagbaha. Is para po sa kumpletong impormasyon is bisitahin lamang po yung aming website and also yung mga aming social media accounts para po sa kumpletong impormasyon ukol po dito. Samantala, sa kasalukuyan, meron din po tayong nakataas na gale warning sa area ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, sa Quezon kasama na yung Polillo Island, sa Northern Samar, Aurora, Isabela, Eastern Coast ng Cagayan, Albay, Sorsogon, Marinduque, Northern Masbate kasama na yung Ticao and Burias Islands, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite at Batangas, kung saan mapanganib at hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot
malungkot, lalong-lalo na po yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin po yung mga may maliliit na sasakyang pandagat. And also yung sa mga areas din po natin kanina na meron tayong storm surge and yung may pinalabas tayo na coastal inundation, is delikado din po yung kahit anong marine or water activity. So iwasan po muna natin ito ngayong araw. And also mas mabuti din po na umiwas din po tayo ngayon dun sa mga coastal areas po sa mga nabanggit na lugar natin kanina. And muli po, hindi lang po yung bibigyan diin lamang po muli natin lahat po ng areas na nabanggit po natin kanina na meron tayong wind signals, heavy rainfall, and risk ng storm surge. Lahat po ito ngayong araw po mula umaga hanggang mamayang gabi is patuloy po or ngayon po mararanasan yung peak ng pananalasa po ni Bagyong Pepito. So sa mga areas na nabanggit po natin ngayon, hindi lang po yung basta areas ng landfall point, lahat po ng areas na yon is makakaranas po. So paghanda po para sa ating mga kababayan, maging alerto, and muli po makipag-ugnayan tayo sa ating mga LGU para sa mga appropriate actions na kailangan po nating gawin para sa ating kaligtasan. Yan po yung latest sa Pag-asa. Ngayon dito sa amin po, nasa clearing operations na po kami. Ito po, yung mga taga Bureau of Fire Protection sa Tiwi Albay po ito. Kasi yung Tiwi, malapit sa Catanduanes. Pero yung minimal damage lang po naman. Kasi yung mata ng bagyo, Catanduanes talaga. Yan po. Clearing operation agad po. Start na ng clearing operation ngayon po, mga kababayan. Inspection ng paligid muna. Akyat tayo doon sa roof deck. Tingnan natin yung paligid po. Sa paligid ng Mayon Volcano. Dito tayo. Tingnan natin sa paligid, mga kababayan. Matiwasay na po ang paligid. Medyo mahangin-hangin ang konti, oh. Yan ang Mayon Volcano. Diyan parte yung Mayon Volcano. So yung mga dahon dito po, hindi man masyado na nalagas po. Ayan po, mga kababayan, oh. Yan ang silangang parte ng Legazpi. Yun ang Boulevard dyan parte. Diyan ang parting Catanduanes. Yung First District TV, pinakita ko sa inyo dyan parte. May araw na po. Ayan, oh. Painit na, mga kababayan. Kumusta, pare? Magkakabay ko dyan sa video ko. Hindi man natanggal yung ano mo? Hindi man nasira? Tinanggal ko. Tinanggal mo siya? Balik ko na. Binabalik mo siya? Ako yung ano, Pasiguro. yung solar ko doon sa baba, tinanggal ko kahapon. Pasiguro ba? Pasiguro. So tama. Mabuti hindi na, no? Doon na diretsuhan tayo. Ayun yung parte ng SM, mga kababayan. Malapit lang kami sa SM. Ayan, Yasiano Mall. Yung Ayala Malls nandun. Akyat tayo dito sa pinakang taas. Ito yung solar namin. May solar din ako dito. Ayan. Hindi ko man tinanggal kasi sigurado siya. May windbreaker kami. Ayan, oh. Tapos yung tangke ko rito, 3 yung tangke namin. Tangke ng tubig. Ayan ang paligid, mga kababayan. Maaliwalas na. Balik na yung pag-init. Doon yung airport ng Legazpi. Bicol International Airport. Yung old airport nandito, Linion Hill siya. Tapos siya ng Mayon Volcano. So, maayos na po. Maganda na po yung paligid, mga kababayan. Yan ang Pacific Mall. Landco Business Park. Nandun yung aming Colossal Fitness Gym. Malapit lang. Ngayon nga, bukas na yung aming Colossal Fitness Gym. Nag-announce na yung anak ko. Ito,
church siya. Yan church. Yan ang paligid namin dito sa roof deck. Di ba? Kaya pag nag-erupt yung Mayon volcano, yan po, dyan yung Mayon volcano. Dyan. Pag nag-erupt yung Mayon volcano, hindi naman kailangan namin na hindi ko na kailangan lumapit pa. Kasi may roof deck tayo. Kitang-kita dyan yung pagdaloy ng ng apoy. Baba tayo. Yan yung isa kong tangki pa sa baba. Sa third floor. Ito pang rooftop na po ito. Pinasiguro ko dapat uninterrupted tayo kasi yung ating hanap buhay apektado. Ito yung dalawa kong tangki pa rito. Kaya may kuryente kami palagi. Walang brownout dito sa bahay namin mga kababayan. Yan. So yan muna mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.